Ngayon ay nababalita dyan na pagsapit ng 20th Congress, magbubukas sa Senado. Mukhang may maiihilera na naman na mga maiimbestigahan na hindi tama ang paggamit ng pondo. Taon-taon naman meron talagang ganyan, Nelson. Taon-taon yan. Lalo na kung hihingi ka ng budget, di ba? Dapat i-justify mo muna. Sa susunod, Nelson, sapagkat ginawa natin sa pangalawang, hindi mo na rin may tatanggi kung baka sabihin nila, hindi, pati na rin, i-audit na rin natin ang paggastos ng tanggapan ng Pangulo. Yun nga ang sinasabi. Diba? I-audit na rin natin ang tanggapan ng Speaker at saka ng Senate President. Lalo na, eto mga babayan lalo na alam nyo ba kung sino ang posibleng maging, kasi ang nag-iimbestiga sa mga government agency dyan. Ay ang Blue Ribbon Committee, pag Senado, di ba? Blue Ribbon Committee ng Senado, yes. Alam nyo ba kung sino ang possible, number 1 na candidate para maging chairman ng Blue Ribbon Committee? Ipinahayag na yan ni Senador Jinggoy Estrada. Meron ba siyang Meron ba siyang salita dyan? Senate Pro Tempore, Nelson. Di tanong natin. Senador Jinggoy, Senate President Pro Tempore. Sino ba ang napipisil mo? Napipisil niya. Kasi kung ano ito, pro tempore, president, pag nagsalita ito, mukhang... Katumbas yan sa Kamara, Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. Parang siya na rin yung Senate President, di ba? Yun na nga. Hindi, pero wala daw boses Walang boses? Walang boses. Na kumanta ba si Jinggoy? Wala. Sabi niya, yung pinipindot-pindot, dinudut-dut. Ano sabi ni Senador? Binabanggit po ni Senador Jinggoy Estrada na posibleng si Senator Rodante Marcoleta ang mamumuno sa makapangyarihang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o mas kilala sa tawag na Senate Blue Ribbon Committee. Naku po. Ang naturang komite, mga kababayan, ay may atas na mag-imbestiga sa mga kamalian ng pamahalaan, mga opisyal nito, maging ang mga attached agency, kabilang po ang mga government-owned and controlled corporations. Ang pag-iimbestiga nito ginagawa daw po in aid of legislation para makabuo ng mga kinaukulang batas. Sinabi po ni Estrada, iba na yun, background na yung iba. Pero yun ang kanyang binabanggit, Nelson. Ang napipisil daw po ngayon ng pamunuan ng Senado ay ito pong si Senador Rodante Marcoleta para maging pinuno ng Blue Ribbon Committee. Madaming maiimbestigahan. Nako. Pero teka lang, maraming maiimbestigahan. Alam mo, marami na rin nangyari dyan sa Blue Ribbon na maraming naimbestigahan, pero walang naging katapusan. Ayun ang kaibahan dyan kay Senador Dante. Ganon? Diba? Sabi nila... Kasi hindi siya nag-iimbestiga ng for the sake of may maimbestigahan lang. Oo nga. Diba? At alam natin, kagaya nito, hindi niya siya kikilos kung alam niyang, hindi, dapat COA muna. Diba? Alam niya kasi kung paano gumagalaw. Saka alam niya yung kapangyarihan dapat niyang gawin. Alam niya kung alin ang dapat na hakbang na unahin. At hindi yan magsisimula ng investigasyon kung alam naman niyang walang katuturan, di ba? Walang pupuntahan. Teka lang, sabi nila pero dapat ingat din si Kong Dante, Senador Dante sa pag-imbestiga dyan. Alam mo niya, mga nakalipas na naging chairman ng Blue Ribbon Committee na pagtatatalo sa eleksyon. Ganun ba? Simulan mo kay Dick Gordon. Di ba? Natapos ang eleksyon, re-electionist doon. Talo. Ang nangyari sa kapalaran ni Senador ating kaibigan, Francis Tolentino, Nelson, naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Natalo din. Humawak din ng mga ganyan. Hindi rin pinalad sa nakalipas na eleksyon. Kaya sabi nila, tama, makapangyarihan yan, pero dapat maging kaingat ka dyan. Kasi, marami kang makakalabang opisyal ng gobyerno dyan. Masasagasaan mo dyan. Di ba? Pagkatapos, imbestiga ka ng imbestiga, tapos wala naman palaan yung mangyayari. Walang kahinatnan yung investigasyon. Yun daw ang yun ang babala, warning. Ay, ang sabi ng iba, mas maganda, wag nyo mang tanggapin yan. Ganon.
ano na lang tayo. Baka masira pa niya ang Huwag inyong... ng blue ribbon, Oo. Kong Dante, Senador Dante. Ano siguro? Red ribbon tayo? Red ribbon na lang Red- tayo para Diabetes ang buti natin. pakain-kain na lang tayo. Diabetes naman tayo dyan. Ay, nako. Kayo nga po ang aming tatanungin. Ang atin hong Vox Populi ngayon, may kinalaman sa bagay na yan, ha? Pabor ba kayo Yan na maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senador Dante Marcoleta? Ulitin ko po ang tanong, ha? Pabor ba kayo na maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senador Dante Marcoleta? Kung ang sagot nyo po, opo, kayang-kaya ng Senador Marcoleta yan. Dapat sa dyan, letter A. A, opo. Sabi na ba ng iba, B, hindi po, wag siya pumayag dyan. O marami ka makakalaban niya, Senador Marcoleta. Hindi makakatulong niya sa iyong political career. B, hindi po ako sang-ayon dyan. May boses ni Senador Bato de la Rosa para lang mabigyan natin ng okay na? Ayun, Nelson. Ito na sinasabi ko. Sige. Kasi again, binibigyan lang namin ng pahayag, Nelson. Kasi kapag meron daw nagtangka sa 20th Congress na pag-usapan ang impeachment laban kay BP Inday Sara, agad daw pong titindik si Senador Bato de la Rosa. Ano ang kanyang sasabihin? Ito po. Senador Bato? That since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to whatever actions that were took place during the previous Congress? You can expect me also to raise the same question sa floor once the 20th Congress convenes. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanungin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous previous Senate of the 19th Congress. Ayun, Nelson. Oo nga naman. Wala makakapigil sa kanya. At kung yan ay tatanungin niya sa floor, yes. Aba ang magiging lundo niya, Nelson, ay magbobotohan ang lahat ng mga senador. Tama diba? naman, oo. Yun ang magiging... Pwedeng kumilos ng Senado ng isa lang ang may gusto, dalawa, tatlo, apat. Collegial body yan. Tsaka siyempre, majority wins. Yes. Magkakaroon muna ng mainit ang pagdidebate yan, pagtatalo, at pagkatapos tatanungin, maaaring ganito mangyari. So, kayo ba? Pabor ba kayo na ituloy pa ba natin itong usapin ng impeachment o hindi na kayo pabor? Itaas ang kamay ng pabor, ituloy. At itaas naman ang kamay ng hindi pabor, itigil na to. Diba? Ano ang kapangyarihan ng 20th Congress para ipagpatuloy ang nasimula sa 19th Congress? Diba? Yun ang sinasa. Tama ang pahayag dito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi ba pala tumitigil sa palitan ng patut sa dahan ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo? Kasi nauna, kung di ako magkakamali kahapon, binanggit na ng Pangulong Bongbong Marcos yata ito sa kanyang vlog na itigil na natin ang pamumulitika, itigil na natin ang bangayan, itigil na natin ang away. Ito po ang sagot naman ni BP Inday Sara. At mamaya, ang tugon ni Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin muna ang tinig ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Sa amin lahat ay
sagot at depensa. So, silang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Ayan po ang tugon ng Vice President. Sabi ng Pangulo ay itigil na natin ang pamumulitika at magsimula ng magserbisyo sa publiko. Ang sabi ng BP, mukhang mali ata. Kasi wala naman kaming ginagawa. Yan ang sabi niya. Baka siguro mas maganda, manalamin ka muna. Dahil unang-una, paano kami titigil? Wala ka naman kaming ginagawa. Ang dapat tumigil ay sila. Yan ang sabi. Ano naman ang tugon ni PCO, Undersecretary, Palace Press Officer, Claire Castro? Ito bang sabi niya? Pakinggan po natin. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Oh, ayan. Anong masasabi nyo sa sagot ni Yusek Claire Castro? Sabi niya, nasan ba si BP Inday Sara ngayon? Nang sinabi niya yan. Nakita naman natin sa video, siya ko ay nasa The Hague, sa Netherlands. At sabi niya, ni Claire, tandaan natin ang Pangulo, action, 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 hindi bakasyon. So meron siyang patutsada sa pangalawang Pangulo na kaya siya nasa The Hague ay dahil nagbabakasyon. Ewan ko kung ang tagapagsalita ng Malacanang ay kailangan ba laging may makikipag-away tayo? O mas maganda ay madagdagan ang mga taong humahanga sa presidente at yung mga dati nating hindi sumusuporta, hindi sumusuporta sa presidente, hindi ba dapat sa halip na tinataboy mo sila, ay ikaw pa yung nagiging daan para ilapit mo ang Malacanang at maintindihin nila ang ginagawa ng presidente. Hindi yung parang makikipagbardagulan ka, hindi ba? Pero kami na nga ho nagsabi, on the first day ni Yusek Claire Castro sa Malacanang, ay na ho talaga ang kanyang trabaho. Yes, mang-asar, ayoko kasi yung attack dog kasi yun ho lumalabas, mang-atake na mang-atake. Bakit ho naman nasabi yun? Mali ba yung sinabi ni Claire Castro? Number one, mga kababayan, una, sino ba naman ang hindi nakakaalam kung bakit nandun si Inday Sara sa The Hague? Ito pa mga kababayan ay regardless kung sino, ha? Halimbawa, ikaw, ang tatay mo ay nakulong sa isang malayong lugar. Halimbawa, hindi lang dito sa ibang bansa, hindi sa ICC. Sabihin na natin dyan sa bandang Ilocos Norte. Kung ano man kadahilangan, ikaw ay nasa Maynila, kahit siguro anong gagawin mo, tapos nabalitaan mo na butot balat, hindi makakain, pupuntahan mo talaga doon, di ba? Hindi ka pupunta ng Ilocos Norte para magbakasyon. Hindi ka pupunta sa The Hague, nabalitaan mo na ang tatay mo ay butot balat at hindi kumakain at naghahabilin na nga, bakasyon ba ang maitatawag mo doon? Hindi ba kapag ito'y narinig ng mga ibang tao na baka ngayon naaawa na sa dating Pangulo, ay lalong magalit sa inyo, Attorney Claire Castro, dahil anong bakasyon ang sinasabi mo, di ba? Hindi mo ba alam ang sitwasyon ngayon ng dating Pangulo at nung kanyang anak, di ba? Kahit siguro sino pa ito, simpleng tao,
kahit siguro masama ang loob mo dun sa tao na yun, pero pag alam mo na yung kanyang ama ay hindi maganda ang kalagayan, lalo na kung kalusugan at matanda na, hindi ka siguro magbibitaw ng ganitong mga salita. Ang ibig nating sabihin dito, dapat pakaingatan natin ang pagbibitaw ng mga salita. Lalo na at ang inire-represent mo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Natutuwa kaya ang Pangulo sa'yo, Attorney Claire, sa ginagawa mong ito? O merong ibang taong natutuwa? Hindi ba? Pero ako, bilang mamamayang Pilipino at isa sa nagbabayad ng buwis na ginagastos para sa inyo, mali. Mali po ang approach na ganyan. Hindi ho tayo magkakasundo pag ganyan. Di ba? Hindi ba? Alam mong nasa hindi magandang kalagayan ang tatay noong sinasabihin mo, sasabihin mo pang nagbabakasyon. Anong puso meron ka? Pusong bato o walang puso? Di ba? Parang nahirap, mga kababayan.